Talagang alam ng ating mga kababayan na basta may pera ka, kahit wala kang alam, magkakalisensya ka. Nakita ko, araw-araw may namamatay na motorista. At lagi nating nakikita dyan ang biktima rider. Andiyan naman yung rights, yung karapatan. Pero para sa akin, kung ang pag-uusapan ay enforcement, dapat diretso. Tama. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Welcome to the MMDA, Kwentong Kalsada. Meet the founder and chairman of Road Safety Advocates of the Philippines, Bonifacio L. Bosita. Ang paborito kong sabihin po sa mga riders na not wearing helmet, kung hindi pa kayo handang mamatay, mag-helmet kayo. Magandang araw po sa inyong lahat. At ako po, narito na naman po tayo, si Gabriel Go po. Kasama niyo po kami dito po sa Kwentong Kalsada, the MMDA Podcast. Sa bawat pag-andar ng makina, bawat pag-ikot ng gulong ng ating mga sasakyan, parang biyahe lang po ito ng buhay. Napakabilis, pero dapat may kaakibat na responsibilidad sa bawat motorista. Kasabay ng mabilis na pag-ikot ng gulong ng buhay, dito po sa Metro Manila, patuloy din nating hinahanap at hinaharap ang daming mga iba't ibang issue when it comes to road safety, sa pagpapatupad ng batas, at to ensure na maayos at orderly ang ating mga lansangan. Paano nga ba natin masisigurado na unang-una, patas ang implementasyon ng batas? Paano natin mapapanagot ang mga motoristang pasaway? Paano rin natin mapapanagot ang mga nagpapatupad ng batas na hindi nasasang-ayon sa mga tamang rules and regulations? Paano makakatulong ang publiko sa bawat hakbang natin to ensure na meron tayong maayos, patas, disiplinadong lansangan? Ito ang pag-uusapan natin ngayong araw. For us to dive deeper into road safety, itong episode na ito, makakasama natin ngayong araw isang napakasikat na personalidad. Siya po ay dating member ng 19th Congress, House of Representatives. Kilalang kilala po natin siya. None other than, of course, retired Colonel Bonifacio Bosita. Siya po ay founding member at chairman ng Road Safety Advocates of the Philippines or mas kilala po nating RSAP. Colonel, magandang araw po sa inyo. Good morning po. Ito po ay Morning sa ating it's mga an honor na makasama kita ngayong araw dito sa MMDA Yes. podcast natin. Kung hindi niyo pa po alam, si Colonel Bosita ay hindi lang isang road safety advocate. Isa rin siyang personalidad na pilit tinutuwid hindi lang po ang mga nagkakamali na motorista but also when it comes to the enforcement level. Sir, magandang araw po ulit sa inyo at how are you? Good, okay lang. Good morning sa iyo at sa ating mga kababayan. Alam mo, we're very honored to have you here today, no? Dahil napakalaki ng iyong, kumbaga, nabibigay. Kumbaga, bahagi ka ng isang road safety at isang disiplina na nagbibigay ng awareness hindi lang po sa mga motorista, hindi lang sa publiko, but also yung patuloy na advokasya mo, lalong-lalo na sa mga motorcycle riders. Kung hindi niyo po alam, si Colonel Busita, hindi lang po siya isang motorcycle enthusiast. Araw-araw nakikita niya ang mga problema sa kalsada, araw-araw nakikita rin niya ang sitwasyon natin. Hindi lang po mga nagmomotor, pati na rin po mga driver. Expounding naman on the point of motorists, habang tumatagal, parami ng parami ang gumagamit ng motorsiklo. Tama po ba yan, Colonel? Yes, totoo po yan. At araw-araw, hindi mabilang talaga ang napapadagdag sa motorcycle. Pag nakita mo ngayon sa kalsada, no, minsan pag nakahinto tayo sa traffic light, pag tiningnan mo, mas marami pa yung motor kaysa sa sasakyan. Hindi natin masisisi ang ating mga kababayan dahil unang-una, having a motorcycle, it ano yan eh, kumbaga it's a means of faster transportation, hindi lang sa oras ng biyahe natin, but also syempre iba, no, mas convenient. At lalong-lalo na, syempre, hindi naman pumura ang mga sasakyan ngayon. So we have no other choice but to turn to mga motorcycles or two-wheeled vehicles. So bilang pangunahing mode of transportation, mula sa araw-araw na pagpasok sa trabaho, mga delivery riders po natin, hanggang sa paghahanap buhay ng mga kababayan natin, malaking bahagi na talaga ang ating mga kalsada, lalong-lalo na sa mga motorcycle community. Sir, sa tingin mo po ba, sa dami ng mga kababayan natin na gumagamit ng motor, ano ang iyong pananaw when it comes to road safety, yung mga motor, yung mga motorcycle riders na kasabay natin araw-araw, no? Sa ating mga lansangan. Ano masasabi niyo po? Alam mo sir, no? Nothing personal.
Nung sundalo pa lang ako, nakita ko na itong problemang 'to, eh. Ano 'yun, nung sundalo pa way back 1988, talagang alam ng ating mga kababayan na basta may pera ka, kahit wala kang alam, magkakalisensya ka. At Tama. nangyayari pa rin hanggang ngayon 'yan. So, 'pag tiningnan natin 'yang punto na 'yan, ang pinaka-bottom line bakit may problema tayo sa road safety is education. Tama. Marami sa ating mga kababayan ang alam lang magmaneho. Pero yung tama at ligtas na paggamit ng motorsiklo o ng iba pang mga sasakyan, hindi nila alam. Ano pa ang problema natin when it comes to road safety? Sorry, at nasa hanay kayo ng enforcement. No? Malaki ang problema natin sa hanay ng enforcement. Why? May mga pulis. Sila mismo sumusuway sa batas na pinatutupad nila. Pangalawa, may mga pulis hindi alam yung kanila pinatutupad na batas. May mga LTO personnel, district officers, enforcers, simpleng batas na pinatutupad nila, hindi alam. So talagang malaki po ang problema natin sa education and enforcement. Kaya ang nasasacrifice dito, ang safety ng ating mga kababayan. Alam mo, totoo yan, Colonel, no? Ako bilang isang public servant na araw-araw na sa kalsada, dapat patas ang tingin natin sa motorista. Patas din ang pananaw natin, lalong-lalo na sa mga nagpapatupad ng batas. Alam mo, Exactly. tama yung sinabi nyo, no? Ako bilang isang nasa enforcement, marami tayong nakikita. Unang-una, lagi ko sinasabi, yung mga nagpapatupad ng batas, we should be at least a better example. At kung nagpapatupad tayo ng batas, dapat iniintindi rin natin. So pagdating sa pagmomotor, pagdating sa kalsada, napakalaki po ng responsibilidad natin, hindi lang po sa disiplina, hindi lang po sa kaligtasan, pati na rin sa pag-unawa ng batas. Tama ang sinabi ni Colonel Busita, no? Education. That's why, isa rin po sa napakalaking contribution ang ginagawa ating guest ngayong araw na ito, no? Who is the Rider Safety Advocate of the Philippines or RSAP. Napakalaki po ng tulong na ginagawa nyo ng inyong grupo. Yes Colonel, po. ano pong nais nyong iparating at mabigay impormasyon when it comes to RSAP? Yes. Ang Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP, diyan po kami nag-umpisa. But nung ako po ay nakatalaga pa sa PNP Highway Patrol Group, 2006, nakita ko araw-araw may namamatay na motorista. At lagi nating nakikita diyan ang biktima rider. Totoo Riders. yan. Yes. Kaya nagsimula po tayo sa Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP. Then, na-realize namin na bakit nga ba laging riders lang? Involved nga pala din sa aksidente yung ibang mga drivers. Andiyan yung tricycle drivers, jeepney drivers, bus drivers, truck drivers. And ako bilang isang anak mahirap, no? Alam ko na sa pamilya, pag namatay ang tatay, miserable na ang buhay ng naulilang pamilya. At ang higit na nasasakripisyo dito, yung mga anak. And ang pinag-uusapan po natin, biktima sa vehicular accidents, sabi ng datos ng DOH, more than 12,000 ang namamatay every year. And accordingly, more or less 60% dito, tatay. Tama. So, pag minultiply po natin yan, more or less 20,000 ang mga bata na nawawala ng tatay taon-taon. So, meaning, maraming pamilya ang lalong naghihirap. Maraming bata na sisira ang buhay at kinabukasan. Ang dulo po na nakikita natin dito, criminality. So, dapat po kasi tayo sa mga government, especially sa mga government officials, elected officials, yung mga nanunungkulan, hindi dapat reactive. Tama. Na pag may aksidente, imbestigahan, pag may problema, imbestigahan. Dapat tinitingnan din po, ano ba ang magiging epekto nito? Long-term impact sa ating bansa. Ang long-term impact po dito sa ating bansa, bakit kami hindi napapagod sa ganito advokasya, sir, is libo-libong Pilipino ang namamatay sa vehicular accident, sa road crashes. May gate 60% dito, mga tatay. Libo-libong pamilya lalong naghihirap. Libo-libong bata nasisira ang buhay at kinabukasan. And ako, kahit po ako, retired police, naniniwala ako lahat ng kriminal, biktima lang. Why? Wala namang batang nangarap na maging kriminal at pabigat sa lipunan. So, overall, pag tinignan po natin yan, dahil hindi na-address ng maayos ang road safety dito sa ating bansa, tiyak na tiyak, mas tataas ang krimen sa ating bansa kung hindi natin ito bibigyan ng atensyon. Alam mo, napakaganda ng sinabi mo, sir, no? It is very seldom for someone to see beyond things. Kasi
pag tulad na yan, sinasabi natin, mga road safety advocates. Pare-pareho tayong road safety advocates. Lahat naman tayo gusto ng maayos, safe na lansangan. Pero tama po kayo. What will happen after? Yes. Merong na-aksidente, may naulilang anak, may naulilang asawa, nawalan ng padre de pamilya. What goes beyond it? Pagkatapos, ano na mangyayari? Diba? So, napakahalaga po ng road safety, hindi lang po disiplina, respeto sa batas, but also the impact when it comes to road crashes. Tandaan natin, tulad ng sinasabi ni Colonel Busita, walang bata, walang anak na pinangarap maging isang kriminal. However, may mga instances na nangyayari, tulad nga po niyan, namamatayan dahil nawalan ng ama. Yung iba naman, worse, no? Nawalan ng ama, nawalan ng nanay. So, ano po mangyayari dun sa bata? That's why, napakaganda po ng advokasya, hindi lang po ni Colonel Busita, but also ng kanyang grupo. Dahil unang-una, namomonitor po natin yan. Kitang-kita natin sa pang-araw-araw, pag nakita natin on social media, nakikita natin yung mga ginagawa po ng grupo ng RSAP. Hindi lang po advokasya. They also conduct mga road safety trainings, discipline, and even driving skills, I believe, no? Marami sa mga kasapi ng RSAP natin ay mga professional riders na kung saan they also help and motivate people to ride safely sa ating mga lansangan. Malaking bagay talaga yung mga ganong ginagawa natin, Colonel Busita. Alam nyo, isa po ako sa isang humahanga rin sa advokasya nyo bilang isang rider safety advocate. Hindi lang po sa mga seminars, hindi lang po sa mga trainings, but lalong-lalo na po yung mga riders na araw-araw bumabiyahe sa ating mga kalsada. Tulad nga ng sinabi natin kanina, no? Sa dami ng mga nagmomotor, it becomes a norm. Normal na sa ating kalsada na naghahanap buhay, nakamotor. Naghahatid sa mga estudyante, nagmomotor. Hinahatid ang kanilang mga mahal sa buhay, nakamotor. So it's very crucial na magkaroon tayo ng awareness when it comes to defensive driving. Ano po ba ang masasabi nyo when it comes to defensive driving and ini-interconnect natin ito sa mga behavior or sa mga aksidente? Actually po, sir, para sa amin, hindi kasi tayo kailangan mag-direkta doon, diretso agad sa defensive driving eh. Kasi paano ka maging defensive driver kung hindi ka naman naturuan? Tama. So dapat po talaga babalik tayo sa education. That's why napakaganda po nung inyong ginagawa. Ang alam ko may training din kayo dito, Tama po training kayo, sir. education. And ito po ang isang dapat sa mga pangunahing ginagampanan ng LTO. Itong road safety seminar. Pero sorry, dahil hindi nila ginagawa, kailangan nating gawin. Kasi nga, again, ang nakataya dito, buhay. Ano po? And banggitin ko lang, sir, bakit ba laging motorcycles ang nasa isip ng mga ordinaryong manggagawa? Unang-una, may problema tayo sa mass transportation. Kasi kung nandyan yan, bakit mas gugustuhin ko pang gumastos? Pangalawa, affordable ang motorcycle. Pangatlo, hawak nila ang oras. Hindi lamang, kasi kung mag-commute ka lang, sir, naubos na yung oras mo para sa pamilya mo. Samantalang kung may motorsiklo ka, hawak mo yung oras mo, nababudget mo yung time mo, nakakapag-extra ka pa ng hanap buhay. Kaya talagang hindi mapipigilan ang paglago, pagdami ng motorcycle riders dito sa ating bansa. And I think, isa ito sa magiging problema natin when it comes to traffic management. Baka dumami ng dumami Yes, lalo ang mga oo. nagmamotor. Alam mo, Colonel Busita, no? Tulad nga, ikaw, ako, pareho tayong motorcycle rider. Sabi nila, having a license, which is true, no? Ang isang lisensya ay isang pribilehyo lamang na mayroong mga kaakibat na responsibilidad. In your personal opinion, bilang isang motorcycle rider, ano po ba ang mga iba't ibang responsibilities natin when it comes to riding a motorcycle? Hindi lang po bilang isang enthusiast, no? But also bilang isang advocate, ano po ba yung mga responsibilidad natin bilang isang rider? Siyempre, nandyan na yan, may lisensya na sila. Kung rider ka, marami ka hindi alam. Sir, paano po yung mga walang lisensya? Yung walang lisensya, enforcement na ang bahala dyan. Ano po? So, dapat tayo sa mga kapatid nating riders and even other motorists, no? Yung hindi mo alam, itanong mo sa iba. Especially doon sa mga nagkalisensya na hindi naman talaga nag-seminar Oo. sa LTO. Wala talaga, wala. Nagkalisensya lang talaga. So, dahil mahal natin ang ating pamilya, dapat
may initiative ka, alamin mo yung hindi mo alam. Tama. At gawin mo yung tama. Kaya napakabuti. Maraming salamat sa Facebook. At dahil sa mga lumalabas sa social media, maraming na-educate ng mga motorista. Nagiging educational material ang social media, no? Napakahalaga ng SOCMED ngayon. Yes, sir. At sa mga pulis at ibang enforcer, ibang pulis, hindi naman lahat, kasi ilan lang naman yan. Sa mga ilang pulis at ilang enforcers, mag-cope up kayo sa social media. Kasi most of the time, kaya nagkakaroon ng problema between the rider and the enforcer or police. Mas marunong pa yung rider, mas marunong pa yung driver eh. Alam mo, si Colonel Bonnie, no? Hindi lang kami magkatrabaho. We are also in line when it comes to our advocacy. At syempre, sabi ko nga, isang matalik na kaibigan, on and off the road, kung minsan nakakamustahan kami. Pero pag ako nakatanggap ng isang message o kaya Viber, no, nakalagay, Colonel Bonnie Bosita, sabi ko noong una, naku, ano kaya to? Pag nakakita ako ng complaint at may concern ng ating mga motorista at kababayan, alam mo, ito lang isang sagot ko dyan. Sir, a-actionan natin kaagad. Bakit? Diyan pumapasok ang karapatan ng bawat motorista ay dapat pangalagaan natin. And hindi dapat natin inaabuso ang mga motorista na kung saan probably may kakulangan when it comes to educational knowledge, when it comes sa mga batas ng kalsada, batas ng lansangan, pero dapat hindi natin inaabuso ito. That's why, when it comes to the rights at karapatan ng mga motorista, anong masasabi mo dyan, Colonel? Actually, yung rights at karapatan ng mga motorista, pag ako, sir, ang tatanungin mo, no? Simple lang naman yan eh. Sa parte ng, especially sa inyo, no? Andyan naman yung rights, yung karapatan. Pero para sa akin, kung ang pag-uusapan ay enforcement, dapat diretso. Tama. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Kasi ako, naniniwala po ako, kaya hindi umaasenso ang bansa natin. Malambot eh. Malambot. Tinatawanan tayo kung hindi tayo matigas. Ako, matagal na tayo magkaibigan. Alam mo, kaya kong sabihin sa'yo, mabait akong tao. Totoo yan. Pero pag mali, mali. Totoo rin yan. At may mga kapamilya ako, nagtatampo sa akin. Kasi pagka may problema, tumatawag. Pag alam ko na agad yung umpisa pa lang nung statement, alam ko na eh, pinagpapatayan ko ng cellphone. Kasi baka madinig nung enforcer na ako yung kausap. May enforcer kasi hindi naintindihan eh. Si Colonel Bosita po hindi nagtatanggol ng pasaway or undisciplined motorist. Dahil kung pasaway, ipagtanggol natin, anong in-expect pa natin? Di mekos-mekos tayo. Tama. Walang direksyon ng ating advokasya. Kaya mag-take advantage na rin ako, sir, sa opportunity na to. Hindi natin pinagtatanggol ang pasaway at mga lumalabag sa batas. Ang gusto lang natin, Sir Gabriel, is tamang pagpapatupad ng batas, patas, walang pinipili, walang kinikilingan. Katulad nung nabanggit mo, sir, sometimes, may mga nagyayabang pa sa'yo na mga alam yung number ko at anytime pwedeng tumawag. Pero natuwa naman ako at tinatabla mo sila dahil alam mo naman ang pamantayan natin, basta tama, kampi-kampi tayo. Actually, personally, I can attest to that, no? Siyempre, sinasabi nila, minsan pagkaibigan, kailangan pagbigyan. Pero there is something about Colonel Bonnie. Pag mali, mali. Diretso. Mali. And that is something na kailangan natin baguhin, not only in the enforcement level, but also sa ating mga motorista, na pag mali, sumunod po tayo sa batas. And I can attest to that. Wala tayong pinagtatanggol ng mga pasaway. Dahil personally, ilan beses na po yan na-encounter ko, tatawag daw po sa inyo, laging sagot ko nga, hindi kumakampi si Colonel Bosita sa mali. Kung gusto mo, tawagan mo. Ang problema ata, nung tinawagan ka, nasermonan mo pa. Hindi talaga pwede totoo sa atin. yan. Ang pagpapatupad ng batas dapat patas. Diretso tayo. Dahil kung hindi po tayo magiging diretso when it comes to the enforcement, we'll always be going back. Paulit-ulit na lang. Kasi lagi na lang sasabihin ng mga kababayan natin, pwede pala nating pagbigyan kahit na alam na nating mali. But, alam nyo, Colonel Bonnie, no? Diyan pa rin pumapasok ang tinatawag nating enforcement with the heart. Na minsan, kailangan pa rin natin intindihin ang katayuan ng bawat motorista at bawat kababayan natin. Alam mo, Sir Gabriel, magkakaiba tayo dyan eh. Kasi sa akin, simple. Pag mali, mali.
Pag tama. Kasi, yung consideration, ayaw kong nadidinig yan eh. Bakit? Pag sinabi mong consideration, discretionary, discretion eh. Eh, papaano kung hindi mo type yung mukha nito para nakakabwisit, no? Mali talaga eh. Mali talaga. Para sa akin, hindi dapat diretso. Mali, tama. Kasi, pag may consideration, malambot. Kaya, usually, may mga drivers, anyway, galing naman ako sa enforcement, nag-highway patrol group ako, no? May mga drivers na intentional yung ginawang paglabag, pero halos magmakaawa sa'yo kung pwede, lumuhod eh. Totoo yan. Mabagsik po ako sa ganyan. Kasi, kung masyadong malambot ang ating puso sa mali nilang ginagawa, wala nang pagbabago. Ang laging mindset ko, o sige, tinuluyan kita. 12,000 ang multa, 5,000 ang multa. Hindi naman buhay ang kapalit nito. Maaring magugutom yung pamilya mo. Nung ako po ay nasa PNP Highway Patrol Group, tanda ko, may administrator ng isang municipality, very brave. Tinawagan ako, Colonel Busita, napakawala mong consideration. Mahihirap na nga itong kababayan ko, ang bagsik mo pa. Hinuhuli mo sila, mga walang helmet, 1,500 ang multa, kawawa ang pamilya. Alam mo po, sabi ko do sa administrator, siguro maganda, sermonan muna kita eh. You know why? Ako, makakatulog ako na yung rider o yung driver ay pinagmulta ko ng 1,500 o 5,000 or 12,000 para matuto. Kahit magutom siya ng 1 month, malaman ko, nagutom siya ng 1 month, ang buong pamilya niya, matahimik ako, may peace of mind akong matutulog. Dahil alam ko ginagawa ko, tama. Pero yung, dahil malambot ang enforcement, not wearing helmet, nakiusap, pinagbigyan, then nabalitaan mo, namatay yung tatay. Yan. Buong buhay, magugutom yung kanyang pamilya. Kaya sabi ko sa administrator, okay lang po, magalit ka sa akin. Basta alam ko, tama ang ginagawa ko, sorry. Alam mo, Makikipag-away ako. Alam niyo po, ang sabi niya, humingi siya ng sorry. At sinuportahan niya yung ating advocacy. Alam niyo po, yung consideration, yung bait sa kapwa, nandyan eh. Pero ilugar mo. Ilugar mo. Dapat pagpapatupad ng batas, mabagsik ka at ang tinitingnan mo, yung mga mangyayari pa. Ako, may kumpare ako. Nahuli ng HPG, tao ko yung nanghuli. Lumapit, sabi niya, pare, nahuli ako ng mga tao mo. Sabi ko, pare, pasensya na. Not wearing helmet. correct. So, dapat tayo sa enforcement, dapat gamitin yung talino. Huwag yung puro bait. Yes. Kailangan mabagsik, basta tama. Kasi yun po ang nakikita ko, kaya hindi umaasenso ang ating bansa. Labing kumpare, kamag-anak, pasensya na. Dapat matigas tayo. Always, lagi kasi tayo nasanay sa mga kompromiso. And ayan, narinig nyo nga, galing sa ating one and only Colonel Bonifacio Busita, na ang konsiderasyon ay hindi po laging binibigay yan. Dahil when it comes to enforcement, dapat stricto tayo dahil ito po ay mga batas. At tulad nga ng sinabi ni Colonel Boni, kayo po ay nabigyan ng violation probably sa pag hindi pagsuot ng helmet. Pero at least, kayo po ay natuto. And worst comes to worst, kung napagbigyan po kayo, baka ulit-ulitin nyo. And at the end of the day, baka hindi lang po aksidente ng isa ang mangyari. Buong pamilya nyo ang madamay. That's why, uulitin ko, ang konsiderasyon ay nariyan po yan. Pero dapat isipin pa rin natin, bakit po kayo nabibigyan ng violation? It's because kami po ay kumbaga, we care for the safety of everyone. Alam mo, Sir Bonnie, Colonel, importante talaga yung mga ganyang bagay. Tulad yan sa kalsada, kahit anong mangyari, kalsada yan eh. May mga batas. Maraming mga pwedeng mangyari sa kalsada. Road crashes, aksidente, mga motorista na may mga nakakasabay tayo, may mga problema may problema sa buhay, nagkakaroon ng mental issues. Diyan pumapasok ang mga road rages, yung mga away sa kalsada. Ano po ba sa tingin mo ang mga solusyon or ano po ba ang mga suggestions mo in your own opinion when it comes to mga mental issues, behavioral, road rages sa ating mga kalsada? Napakahirap ng tanong mo, Kasi kasi normal yung tao na yung problema nandyan eh. At sorry kung mali ako. Ito ay resulta pa rin ng
korupsyon eh. Ibig sabihin, kaya marami tayong mga kababayan na nahihirapan sa buhay dahil sa korupsyon. Pero hindi naman justification na dahil sa problema mo, yung maling ginagawa mo sa kapwa, itolerate na lamang. Ito na lamang po masasabi ko sa ating mga kapatid na motorista. Kapag mainit ang ulo, kontrolin ninyo. Bakit? Pagka mainit ang ating ulo, at saka ang dami nang namatay sa kalsada, Correct. sa road rage. Tatandaan natin, ang masasakripisyo pamilya. And huwag nating sukatin ang ating kapwa. Kasi pwede, Sir Gabriel, ang tingin ko sa iyo, maliit na tao lamang, mas matikas ako sa iyo. Pero hindi natin pwedeng sukatin yon. Correct. Yes. So, dahil mahal ang ating pamilya, pasensya tayo. Huwag laging init ng ulo ang pinapairal dahil pag namatay tayo, ang masasakripisyo ang ating pamilya. Lalo na yung ating mga anak. Imagine, simpleng away sa kalsada na uuwi sa patayan. Kawawa yung ating pamilya. Ang nakakalungkot pa dito, no, minsan, nag-road rage tayo, nagkakaroon ng away sa kalsada, hindi natin namamalaya na may sakay tayong anak natin o mga misis natin. And kung minsan, nadadamay pa sila dahil sa pagkakamali or, sabi nga natin, no, yung init ng ulo. Alam nyo, guys, ang init ng ulo, dapat hindi rin natin dinadala yan sa manibela. Kung kayo po ay maproblema, ayusin natin, tone down as much as possible kung kaya natin ayusin sa bahay bago po tayo lumabas ng kalsada. Dahil napakahalaga po ng bawat buhay. At tandaan nyo, pag kayo po ay nasasakyan, kasama nyo ang pamilya nyo, always think about the safety at kapakanan, hindi lang po ng kasama nyo sa kalsada, but also yung mga sakay nyo. Colonel Busita, speaking of responsibility, alam mo, uulitin ko, pareho tayong mga riders. Nauuso ngayon at tumataas ang bilang ng mga tinatawag natin so-called motovloggers. Diba? Marami ako nakikita, marami tayong mga napapanood na either nagkakaroon ng banggaan, binabash sa social media dahil sa mga ginagawa nila ng mga contents. Anong masasabi nyo bilang considering isang motorcycle rider na ginagamit ang social media as a very powerful tool? Ano po ang inyong opinion tulad po ng mga motovloggers na mga nakikita natin ngayon sa social media? Alam niyo po, in my case, kasi may nagsasabi, motovlogger daw ako. Ayaw kong madinig yan kasi hindi naman talaga At tayo, advocate, Yes. no? Kaya nating ginagawa yan. Doon sa mga kapatid nating motovloggers, kasi sometimes kaya sila nagko-commit ng mali na nakakasagasa. At talagang may mali ng ginagawa na kinagagalit ng iba. Ang motivation kasi negosyo na Tama. Samantalang kung ang motivation mo ay yung advocacy, gumawa ka ng magbuti sa kapwa mo, pwedeng magkamali ka dahil wala namang perfecto, di ba? Pero yung intentional na paulit-ulit mong ginagawa, hindi naman talaga acceptable. Lalo pa kung minsan yung maliit na issue pinalalaki, tapos yung caption pinabibigat, no? Siyempre, sana wag nating gawin yan. Alalahanin po natin pagka nabitawan na natin, na-post na natin, mahirap bawiin. Alam mo, agree na agree ako dyan, no? Sinasabi nga natin ngayon, social media is a very powerful tool. Marami tayo mga motovloggers na ginagamit ang social media as a means of pandagdag hanap buhay, which is, hindi natin pinagbabawalan yan. Pero dapat maging responsable tayong social media users. And, total na sa usapan na tayo ng mga social media at mga motovloggers. Recently, Colonel, you are aware na merong isa nga nag-viral na isang motovlogger na tinulak siya ng ating kapulisan. At merong ibang anggulo ng storya. What is your opinion Ito on ba that? yung rider na tinulak ng pulis? Tama, yan po yan. Okay. Napakagandang issue. Ako at ikaw as law enforcer, I think medyo may pareho tayo ng pananaw. Sa iba, hindi naiintindihan. Okay. Nakita ko po yung video, napanood ko lahat. At kahit ano pa man ang ginawa ng rider, hindi po ako naniniwala na valid ang ginawa ng pulis. Yung tinulak niya, Yes. na aksidente. Dahil kung ikaw ay pulis, ikaw ay professional, may pamamaraan
na pwede mong gawin. Actually, advantage pa nga sa'yo dahil naka-uniforme ka. Tama. Unahan mo siya, magalang mong kausapin, "Sir, napansin ko, reckless driving ka. Pwede po bang makita ang lisensya mo? Pwede po bang makita ang ORCR mo?" Nandun lahat ng opportunity eh. Ang mali doon sa pulis, hindi niya ginampanan ng tama ang kanyang tungkulin bilang law enforcer. Sa halip, nagpadala siya sa kanyang emotion na itinulak niya yung top box ng rider na mapalad pa nga yung rider kasi hindi siya nasagasa ng ibang Oo, sasakyan. kasi may kasabay na ibang kotse, Yes. no? So ano po ang punto dito? Kahit mali ang ginawa ng rider, hindi sapat ang ginawa ng pulis na inilagay niya sa peligro ang buhay ng kapwa rider. Napakaganda. Napakaganda ng insight na binigay niyo, Colonel Busita. Ngayon naman bilang isang miyembro ng isang napakalaking komunidad ng motorcycle rider, alam naman natin, disiplina is always top-notch when it comes to motorcycle riding. Unang-una, wala naman tayo ibang proteksyon pag tayo ay nagmamotor. Ang unang protection lang naman natin dyan, syempre, yung knowledge, yung mga helmets, yung mga safety gears po natin. In your own words, in your own opinion, paano natin magagamit ang inyong platform when it comes to propagating road safety at syempre disiplina sa kalsada? Ito po kasi kami sa Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP, maliban po sa aming pagkakandak ng seminar sa Luzon, Visayas at Mindanao, maybe sa iba parang simple lang to, hindi naman natin pwedeng ilabas lahat sa social media, pero sinisita po natin at pinapangaralan ang mga nakikita nating riders especially na not wearing helmet. Ako po, wala na sa law enforcement, hindi na ako police, hindi na ako congressman, wala akong position. Pero may mga instances po na parang mukhang papalag yung lalaban, yung rider o yung driver. Sinasabi ko po, handa akong makipag-away sa'yo. Kung pwede, magsuntukan tayo. Para sa kaligtasan ng anak mo. Kasi, sorry, wala namang ibang gagawa noon eh. So, lahat po ng the best na magagawa namin, ginagawa namin. Maliban nga doon sa seminar, tapos yung face-to-face, then pag may namimit tayo, nagtsatsaga tayo. And ang paborito kong sabihin po sa mga riders na not wearing helmet, kung hindi pa kayo handang mamatay, mag-helmet kayo. Kasi kapag maayos kang magmotorsiklo pero wala ka sir helmet, masabitan ka lang ng kaunti. Kaso problema, dyan lang daw. Lahat naman ng simento matigas eh. So, gano'n na lang simple sinasabi ko. Kung hindi handang mamatay, mag-helmet. Alam mo, malinaw no, na napakalaking bahagi ng maayos na kalsada ang disiplina at syempre ang pakikiisa ng publiko. At pag maayos ang kalsada, lahat tayong mga motorista ay ligtas. So we all agree on that, no? Colonel Busita, bago po tayo magtapos dito sa ating podcast, ano po ba ang inyong mensahe na nais nyong iparating sa ating mga motorista? Not only of your advocacy, but also as a person na dati pong miyembro ng House of Representatives, dating miyembro ng kapulisan, at ngayon patuloy na isang road safety advocate. Ano po ang inyong mensahe sa ating publiko? Sa ating po mga kababayan, especially sa mga motorista, lagi po nating tatandaan ang respeto sa kapwa, hindi lamang ang pagsunod sa batas. At lagi nating iisipin na iisa lang ang ating buhay. Kapag hindi natin dinisiplina ang ating sarili at hindi natin inisip ang pang-araw-araw na kaligtasan, ang masasakripisyo po ang ating pamilya, lalo na ang ating mga anak. At doon naman po sa kasalukuyang nangyayari, nabanggit ni Sir Gabriel Go na ako ay dating member ng 19th Congress. Kung ano man po ang gulo sa Kongreso at sa Senado, andyan na yan. Wala naman tayong magagawa. Ang kaya lamang nating itulong, magdasal tayo, at wag nang makilahok sa gulo. Wag tayong magpadaya. Ang dami kasing mga kung ano nung comment na parang nililigaw. And we believe na lahat naman may hangganan, no? Kaya naniniwala pa rin ako magiging maayos ang problema ng ating bansa at giginhawa pa rin ang buhay nating mga Pilipino. Ang mahalaga na lamang po, mag-focus tayo sa ating hanap buhay, mag-focus tayo sa ating pamilya at ingatan ang ating nag-iisang buhay para sa ating pamilya, para
lalo na sa ating mga anak. Yun lamang po. Maraming salamat. And by the way, maraming salamat sa LTO Chief, kay ASEC, Marcos Lacanilaw, dahil sa mabilis ninyong pag-aksyon sa mga pasaway na motorista. Ay, totoo yan, no? Isang pamamaraan yan para mapigilan itong mga walang disiplinang motorista. And of course, salamat sa mga motorista na may malasakit sa kapwa na nagtitake ng video at pinopost sa social media. Ang galing po ninyo. Saludo kami sa inyo. At dyan natin makikita, no, ang pakikipagkooperasyon at ang pagiging considerate at sensitibo natin sa publiko, napakalaki at napakalawak po ng ating may improve sa kalsada. So dyan po nagtatapos ang ating podcast sa ngayong araw na ito. Of course, maraming salamat, Chairman ng RSAP, ating kaibigan sa kalsada, Colonel Bonifacio Bosita. Maraming salamat And maraming po sa salamat oras sa nyo. Chairman ng MMDA and sa iyo, Mr. Gabriel. So dyan po nagtatapos ang isa na namang episode ng Kwentong Kalsada, the MMDA Podcast. At bago po tayo magtapos ng tuluyan, paalala ko lang po sa inyo, mag-like, follow, at subscribe po kayo sa amin. So once again, maraming salamat po. Till our next Kwentong Kalsada.